Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Marcos, Kapitulo 5. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gadareno. At paglunsad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu na tumatahan sa mga libingan, at sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala. Sapagkat madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala, at pinagpatid-patid niya ang mga tanikala, at pinagbabali-bali ang mga damal, at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. At palaging sa gabi't araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan, at sinusugatan ang sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus, ay tumakbo at siya'y kaniyang sinamba. At nagsisisigaw ng malakas na tinig na kaniyang sinabi, "Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan? Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan." Sapagkat sinabi niya sa kanya, "Lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu." At tinanong niya siya, "Ano ang pangalan mo?" At sinabi niya sa kanya, "Pulutong ang pangalan ko, sapagkat marami kami." At ipinamamanhik na mainam sa kanya na huwag silang palayasin sa lupaing yaon. At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanghinain. At nangamanhik sila sa kanya na nagsisipagsabi, "Paparoonin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila." At ipinahintulot niya sa kanila, at ang mga karumal-dumal na espiritu ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy, at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, na sila'y may mga 2,000, at sila'y nangalunod sa dagat. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga yaon, at ibinalita sa bayan at sa mga bukid, at nagsiparoon ang mga tao upang makita kung ano ang nangyari. At nagsiparoon sila kay Jesus, at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo, nakapanamit at matino ang kaniyang pag-iisip. Sa makatwid bagay, siyang nagkaroon ng isang pulutong, at sila'y nangatakot. At sinabi sa kanila ng nangakakita kung paanong pagkapangyari sa inalihan ng mga demonyo at tungkol sa mga baboy. At sila'y nangagpasimulang magsipamanhik sa kanya na siya'y umalis sa kanilang mga hangganan. At habang lumululan siya sa daong, ay ipinamamanhik sa kanya ng inalihan ng mga demonyo na siya'y ipagsama niya. At hindi niya itinulot sa kanya, kundi sa kanya'y sinabi, "Umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon, at kung paanong kinaawaan kaniya." At siya yumaon ng kaniyang lakad, at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaano kadakilang mga bagay ang sa kanya'y ginawa ni Jesus, at nangagtaka ang lahat ng mga tao. At nang si Jesus ay muling makatawid sa daong sa kabilang ibayo, ay nakitisan sa kanya ang lumang maraming tao, at siya'y nasa tabi ng dagat. At lumapit ang isa sa mga pinuno sa sinagoga na nangagngangalang Jairo, at pagkakita sa kanya ay nagpatira pa siya sa kanyang paanan.
at ipinamamanhik na mainam sa kanya na sinasabi, "Ang aking munting anak na babae ay naghihingalo. Ipinamamanhik ko sa iyo na ikaw ay pumaroon at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya upang siya'y gumaling at mabuhay." At siya'y sumama sa kanya at sinundan siya ng lubhang maraming tao at siya'y sinisiksik nila. At isang babae na may 12 taonang inaagasan. At siya'y napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot. At nagugulnan niya ang lahat niyang tinatangkilik. At hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus pang lumulubha siya. Napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan, sa likuran niya, at hinipo ang kanyang damit, sapagkat sinasabi niya, "Kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako." At pagdakay, naampat ang kanyang agas, at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. At si Jesus, sa pagkatalastas niya agad sa kanyang sarili na may umalis na bisa sa kanya, ay pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, "Sino ang humipo ng aking mga damit?" At sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, "Nakikita mong sinisiksik ka ng karamihan at sasabihin mo, sino ang humipo sa akin?" At lumingap siya ng sa palibot-libot upang makita siya na gumawa ng bagay na ito. Ngunit ang babae na natatakot at nangangatal, palibhasa'y nalalaman ang sa kanya'y nangyari, lumapit at nagpatira pa sa harap niya. At sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaon kang payapa at gumaling ka sa salot mo." Samantalang nagsasalita pa siya, ay may nagsidating na galing sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, "Patay na ang anak mong babae. Bakit mo pa binabagabag ang guro?" Datapwat hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasalita at nagsabi sa pinuno ng sinagoga, "Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang." At hindi niya ipinahintulot na sino may makasunod sa kanya, liban kay Pedro, at kay Santiago, at kay Juan na kapatid ni Santiago. At nagsidating sila sa bahay ng pinuno sa sinagoga, at napanood niya ang pagkakagulo, at ang nagsisitangis, at nangagbubuntong hininga ng labis. At pagkapasok niya, ay kanyang sinabi sa kanila, "Bakit kayo'y nangagkakagulo at nagsisitangis? Hindi patay ang bata, kundi natutulog." At tinatawanan nila siya na nililibak. Datapwat nang mapalabas na niya ang lahat, ay isinama niya ang ama ng bata at ang ina nito at ang kanyang mga kasamahan at pumasok sa kinaroroonan ng bata. At pagkahawak niya sa kamay ng bata, ay sinabi niya sa kanya, "Talita kumi," na kung liliwanagin ay, "Dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." At pagdakay, nagbangon ang dalaga at lumakad, sapagkat siya'y may 12 taon na. At pagdakay, nangagtaka silang lubha. At ipinagbilin niya sa kanilang mahigpit na sino man ay huwag makaalam nito, at kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain.